Good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Sabado na naman, Saturday. It's June 18, tuwing 3 o'clock to 4 o'clock p.m. Senior City Kwentuhan. Brought to you by three sponsoring organizations, Education Network Philippines, particularly po ang program ng Adult Learning and Education, yung senior sa panahon ng COVID, a Facebook page organization of seniors, and Lapis Siso channel ni Gary Granada. And ang regular pong co-host mula nung 2020, it's our third year na, ay ako po si Ed de la Torre at ang aking kapartner. Tita Girlie. Okay. Ngayon, tuwing before Sauda, lagi nag-iisip, sino kaya ang interesting guest natin? At iba-iba, varied kasi. Multiple. Kung sino-sinong naisip ko, tapos biglang naisip ko, oo nga, namatay si Rosque Calacat, isang assistant secretary ng DILG. At nag-post nga dito yung ating guest. Pero na-meet ko rin po siya. And I am aware na siya ang current president ng Federation, Philippine Federation of Married Catholic Priests. Underscore. Ako rin. Kaya sabi ko, ay tamang-tama. The executive secretary po, o executive director ng federation na ito ay ang ating special guest this afternoon. Thankful na thankful tayong available siya. Ninervyos kami, naputulan ng kuryente bago mag-alas 2 pero bumalik. Kaya thanks to Meralco, our special guest will be with us for the next hour. Si Virgilio, but we prefer to call him Hil Reoma. Dating SVD, same congregation kami. Hil, please, batiin mo ang ating mga tagapakinig. Magandang hapon sa lahat ng mga ka-senior namin ni Ed. Oo. At lahat ng mga brothers and sisters natin sa pananampalatayang Kristyanismo at maging sa mga ating kapatid na hindi Kristiyano, mga Muslim. Ate Girlie, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Ed. Sige, salamat. Let me, sabi ko nga kay Hil, naghahanda ho tayo, apat lang naman ho ang slides kasi ayaw kung ang nakikita lang ninyo ay mukha naming tatlo ni Girlie at ni Hil. So, kaya ito po ang title slide natin to remind you of our topic. Ako na lang ho ang gumawa nun kasi minsan magkasama rin kami ni Hil po sa tinatawag ay Lay Society of St. Arnold Janssen, mga dating SBD. At sabi ko, dating pare, hindi naman ako lay. Parang sabi niya, hindi, second calling yan, Ed. Ang unang panawagan, tumugon ka, naging priest. Do not look at naging lay ka na para bagang, umalis ka lang doon sa SA. Hindi, tumugon ka sa bagong panawagan. Ikaw ay magiging lay missionary naman. Kaya, yun ang magandang pag-usapan natin pagkatapos nating pag-usapan yung federation. Mamaya, kwentong buhay po ni Hil Reoma. I promise you, it's a very interesting life. But let's start this afternoon po. Tell us a bit about pag-usapan, kilala mo siya, kilala ko rin. Ano ba itong Philippine Federation of Married Catholic Priests at sino si Rosque Calacat na ating presidente bago siya namatay? Dalawa yung question mo, Ed, ha? Kung ano ang federation at kung sino si Rosque Calacat. Yeah. Right? Unahin ko muna yung federation. Actually, itong federation, matagal na ito na nabubuhay. Way back in 1990s pa. Nung ako ay bagong labas sa pagkapare. Bago lang, 1990 kaya, no? 1990. So, si Father Ed Kelly, I'm sure you know him. Because siya yung Father Ed Kelly. Siya yung dating OCAM, Carmelite siya. Siya yung sumalo ng mga inilipat ng gobyerno mula sa Tondo papuntang sa Pangpalay. Okay. Si Ed Kelly, Father Ed Kelly. So, nagtayo sila ng eskwelahan sa Pangpalay. At the same time, with his wife Minda, ay nagtayo siya ng isang grupo. Ang tawag nila Family Priests in the Philippines. Family Priest? Family Priest of the Philippines. Tapos, he was able to contact Mindanao
So nandun yung mga taga Mindanao din sumama sa kanya. So pero off and on yun kasi ano lang parang coterminous kanila sa mga Oo. pari. Nung medyo tumatanda na si Father Ed, ang nag-take over si Father Jimmy Simpron, isang professor ng De La Salle. Hanggang sa ngayon, nandun pa sa De La Salle si Jimmy. And then, pumasok na rin ngayon, bishop siya ng isang congregation, Bishop Joe Madanggit. So ito yung mga binabanggit ko. Tapos maging yung isang taga Cebu, si Father Orlando Carvajal. Kilala ko si Orly. Si Carby na active sa journalism, yung Sunstar. Sunstar. Sunstar, And then si Nonoy Cabasares ay naging din dito active. Taga Davao. So anyway, off and on siya kasi coterminous sa mga leader ng pari. Ngayon, noong 2019, si Father Jimmy Simpron o Professor Jimmy Simpron nagtawag ng National Convention 2019, November 29 hanggang December 1. Diyan sa Pupayos, Manila, Pupayos Center sa UN Avenue sa Manila. So, nagtawag siya. I was there. Nalagay ko yung second slide kasi yan ang kwento. Yan. So, I was there 2019. And it was during that convention, at the end of the convention, nagkaroon ng election. All right? At si Father Roski was already an assistant secretary of the ILG at that time. Came forward actually kasi walang magpapa-elect. Walang magpa-presidente. Nung kami presidente, wala talagang gustong nominate. So after some time of silence, tumayo siya. Para lang matayo natin ang ating federation, ako na ang tatayong presidente. And then siya nang pumili kung sino yung kanyang vice president. At pinili niya ako. Sabi, ikaw Hilang para sa Luzon, ikaw Elmer Kahilig para sa Visayas, Elmer Kahilig, ikaw Amy Sifra para sa Mindanao. Pero ikaw naman, Sammy Yap, ang ating Executive Vice President. Tapos si Father, kung kilala mo, Christopher, Father Chris, the family name escaped my mind. He is the director of the Vice Mayors League in the Philippines. Wow. Vice Mayor siya. Hanggang ngayon, Father Chris, sabi niya, ikaw ang magiging secretary. So, yan nabuo namin yan. So, 2019. So, and then on 2017, nung medyo nakahinga-hinga tayo sa pandemic and lockdown, sabi niya, we can start working na. So, he appointed me as the executive director of the federation. So, I started doing some activities like, ikaw, isa ka sa naging nag-explain namin sa isang forum. Isang forum. Yan isa namin activities namin na ako yung nag-organize noon. Tapos meron kaming monthly mass via Zoom. And then mga meetings, of course. Yan. So now, ano kanyang vision? Actually, yung vision mission ng federation depende sa namumuno. Iba-iba nga Iba-ibang mission. Wala talagang So kay Father Roski, sabi niya, since we are really having different, parang iba't ibang ating mga perspective. So sabi niya, unity in diversity of perspective. So nagkaisa tayo bilang mga kapwa married priest sa Pilipinas at sa ibang bansa, pero yung ating pananaw ay iba-iba. Ang ating advokasya iba-iba. Kasi mayroon sa amin, nagmimisa pa. Iba naman nagmimisa pa, lalo na yung mga nasa Orthodox Church. Maroon din sa amin, ayaw magmisa. So, iba-ibang perspective. Pero sa amin, gustong i-advocate ang optional celibacy. Sa amin naman, ayaw din ang ganun. So, yan. Hanggang sa ngayon, wala pa kami talagang parang klaro na mission vision. Except nang magkaisa kami at magtulungan. Saka may na-pick up ako doon na Hill, na kahit paano, dahil nga sa formation natin at sa serbisyo bilang mga pari, ay may leadership at service
experience and capability. So ang idea, sayang namang hindi natin ito ma-contribute in whatever way we can. Although sabi mo nga, yung iba gustong ma-recognize ng Catholic Church at sila mag-sacramental function. Yes, Iba yes. naman yes. ayaw, huwag yan, magulo lang yan. Magulo lang yan. Tanggapin mo na, we are lay people na sa tingin ng simbahan. Pero leadership for service pa rin ang nakita. Yun ang na-pick up ko na I like very much, no? Yes, yes. So, yeah, in fact, doon sa talk po sa amin na we have the power, although The power to serve. the power of priesthood, pero symbolic na lang. So, the power to attract people and to teach people. Recognize ng lahat yan, Ed. Recognize namin lahat yan. Sabi nga namin, sayang naman pag hindi nga ma-harness yung ganong, una-una yung formation, yung exposure, yung experience sa parish, sayang naman. Now, si Roske, second question, si Roske Calacat ay isang paring politician o politician na pari. Whatever, ano ang tingin mo sa kanya? Kasi nung after siya ay nag-decide na mag-asawa, ang asawa niya si Ada, na taga Tubud, Lanao del Norte. Si Father Roske ay taga Kauswagan, Lanao del Norte. Yun talaga ang kanyang bayan. Pero na-assign siya, yung kanyang last assignment sa Tubud. At doon niya nakilala itong si Ada, ang kanyang maging asawa ngayon. Mayroon silang 4 na anak, 3 lalaki, 1 babae. Lahat mga adults na. Pero yung oldest, namatay. Kamamatay lang ng oldest noong December 31, last year. Kaya nga kay Ma'am Ada, double whammy ito eh. Within 6 months, namatay yung oldest son niya, si Rimrim. Tapos ngayon, last June 11, namatay naman si Pads Roske. Ngayon, si Pads Roske nga, sabi ko, isang politician, priest politician. Hindi siya nahihiyang sabihin na pari siya. Although hindi naman lahat sa DILG ay kilala siya. In fact, isang araw, nung ako'y nandoon nga, yung guardia, tinanong ko, kilala mo ba yan? Kilala siya po si Asik Roske. Alam mo ba kung ano ang kanyang background? Hindi po. Ang alam ko lang po, palabati sa amin yan. Sinabi ko, pari yan eh. Ay, nagulat siya. Pari yan. So yun. Yan si Father Roske. Naging siya after na siya pari. Naging mayor, tumakbong vice gov, nanalo. Nanalo. Panahon ni Cory Aquino, nanalo siya. Okay. And then noong 2016, kumampanya para kay Duterte. And then nung nanalo si Duterte, ginawa siyang assistant secretary until his death. So he died as an assistant secretary ng DILG. And tulad ng binanggit ko sa'yo, gusto kong idagdag 2 things eh. Ang insight ko nga sa kwento niya, na nung pari pa siya, na talaga ang orientation niya, yung grassroots. Sabi niya, yung theology for the grassroots, ganyan-ganyan. Pero more important, more currently, kasi ako po national advisor ng League of Organic Agriculture Municipalities, Cities and Provinces. Konti ang mga membro. Dumami na ngayon mga 200 LGUs. Yung presidente, si Mayor Romel Arnado ng Kauswagan, magkaibigan pala sila ni Roske. So nag-usap sila. Rose, sabi niya, tulungan mo ako para mas rumami. Ayun. Si Asik Roske, pagkatapos mga maintindihan, pinakilala rin siya kay Yusek Densing. Sabi lang, sige, tulungan. Nag-recommend sila at pumayag naman si Secretary Anyo ng mag-issue ng circular encouraging LGUs to join. Pero siyempre, hindi naman mandatory. At saka hindi basta na tatanggapin, kailangan seryoso ka. But recently, more important, meron hong National Organic Agriculture Board that decides the policies and also allocation of government resources to promote organic agriculture. Yeah. Ay co-chair noon ang DILG. Gumawa sila ng patakaran kasi ni-revise ang Organic Agriculture Act na may uupo dapat representing the Association of LGUs committed to organic agriculture. At na-elect si Mayor Romel Arnado representing Lome CP. Kaya isa pa sa legacy ni Roske na promoting organic agriculture sa mga munisipyo, mga syudad at probinsya. So talagang we wanted to start this afternoon conversation about him
not just as an example of isang married priest na Yeah. ibang type ng serbisyong pinagdaanan, but also because of his very valuable legacy, lalong-lalo na sa organic agriculture sa Pilipinas. Na. Sasabihin ko yan mamaya. Kasi mamaya Oo, parang kaya kami sa merong nobina, ano? nobena o 7-day nobena mamaya. Sabihin ko Oo. yan para malaman nila. Pero Wow. yung gusto ko lang, yung sinabi mong inorganize mo yung Providential Alternative Priest Advocacy Montaño sa Yeah. Papa. With the help of Juan, Father Roski. Talaga, Morally and financially. talaga. Help me financially. Kasi I have to meet people eh. Yeah, I organize it only for 3 months. talaga. 3 months, January to March. And by Ilan March, ilan yung mga married priest doon na nakita mo? nasa 20 sila lahat. Ba? Pero ang active sa ngayon, 5 lang muna. Yan ang mga Oo. incorporators. Pero yung 15, they are naman open to being Talaga? members. So 20 sila. Lahat. So, Nasa Abra, dalawa ng acronym alam natin yung kay Kelly, family, Family family priest. of the Philippines. Pamilya rin. Family de Familia. Ito naman ay Papa Papa mo. mo. Anyway, bagamat interesting yan, ikaw ang aming special guest. Kaya ikaw ang aming Yeah. nasa hot seat ka ngayon, Hill. Sige. So we will go to, kasi Roske is one example ng isang married Catholic priest na tuloy ang serbisyo bilang mayor, vice governor, bilang national government official. And maganda yung kanyang framework. Whatever our differences, ipatuloy natin yung pagsiservisyo natin. No? Yes. Ngayon, let's go naman to your kwentong buhay. Ayan. Nahanap ko ang iyong ordination. Ang galing mo nga, nahanap mo to. Ito, sa Tagaytay, kwento mo nga, nandito ka dito sa... May dalawang missing dyan. Siguro sa haba ng hindi makuha. Oo. 15 kami. 15 mysteries of the Holy Rosary. Okay. 15. May klase kaming kilala ng lahat. Kilala mo. Si Father Jerry Orbos. Kaklase mo si Jerry? Dito sa side nito. So, sa may left side natin. Okay. Jerry Orbos. So 15 kami. I am there. Sa our right, you count 5. Yung panglimang bugoy dyan. Ako yan. Yung nakahati sa gitna yung buhok. Nakahati yung gitna buhok. Ako yan. 1980. October 25, 1980. Si Bishop Felix Perez, ang Bishop ng Imos, ang aming ordaining prelate. Nandyan si Father Camacho, Flor Camacho. Si Flory. Okay. Siya yung aming provincial at the time. Provincial. Saka si Father Antolin Uy, nandyan din, Oo. Siya yung aming rector. Yan. Tagaytay. Sa Pero Tagaytay. taga Leyte ka Paano ka napasok sa SBD? Ganito, mahabang pa na. So sabi ko nga, ako'y tubong Leyte, pero laking seminaryo. Okay. Yung nanay ko kasi, kaibigan ng parish priest namin sa Hilongos. Taga Hilongos Leyte ako, kami. So, yan, tuwing umaga, sinasama ko na nanay ko sa pagsimba hanggang sa ako'y grade 6. So, tapos sabi ng aming kura-paroko, Virgilio, pumasok ka sa seminaryo. Yan. Kaysa ikay maging akolito lang sa Kristan, magpari ka na rin. So yun, after grade 6 graduation, padala ako ng aming kura-paroko na marena sa Monsignor Salvador Modesto, parish priest ng Hilongos Leyte. Sa Palo, Leyte. Sa high school. High school pa. First year high school. At that time, ang Palo, under pa sa SBDA. SBD, oo. SBD. Si Father Baden ang aming rector noon. Si Father Hania ang aming prefect. Si Father Stanley Plutz ang aming spiritual director. So, recall ko pa yung mga taong talagang nag-touch sa buhay ko. First year high school hanggang third year high school, nasa sa Palo, Leyte. Noong 1969, ibinigyan na ng SBD yung Palo Seminary, Sacred Heart Seminary sa diocese. Ang ginawa ni Father Hania, hinakot niya yung mga gusto niyang hakutin. isa ako sa kanyang mga napuso ang hakutin. Hinakot. So dinala kami sa Christ the King Seminary. Fourth year high school. Doon ako nag-graduate sa Christ the King. At doon ko naging kaklase si Father Jerry Orbos,
sila Bebs Alcover, si Bebs Alcover, doon ko nakaklase sila. Yan. So mula fourth year high school hanggang college, diyan ako sa Christ the King. Ed, doon kita nakilala sa Christ the King. Oo nga, no? Nandun pa. Yun ang panahon na tayo ay mayroong patago na mga discussion groups. Ang ating samahan ng makabayang seminarista yata, something ganun. Founder ako noon, Ed. Oo. Founder ka? Oo, kami ni Sam Ferrer. Kaya pala. KSM. Kilusang seminaristang magkabayan. Kabayan. Okay. So yun, yung panahon na yun, hanggang sa, pumunta kami sa Tagaytay bilang novitiate, 1972. 4 months before the declaration of martial law. Oo. Bakit kami ng Tagaytay? Novitiate. Then doon na, 72 hanggang 80, 1980 na ordinahan ako. Kaya sabi ko nga ako ay tubong Latinyo, pero laking seminaryo. Tapos ano ang mga naging Ano ang mga naging assignment mo? After my ordination, si Father Anton Pusma, Anton Pusma, nagbakasyon sa kanila sa Europe. So, kinausap niya ako, Father, baka pwede ikaw muna tumao dito sa Panaytayan, sa Mansalay. Sige pala. So doon ako tumao sa Mansalay. For ating mga about 9 months. 9 months kasi 9 months ang kanya bakasyon doon sa Holland. Dutch siya, di ba? Dutch si Father Anton. So ako for 9 months doon. After Mangyan Mission, ako yung na-assign sa Lubang Island. Yun sinabi mo, longest assignment mo, ano? Doon ako matagal, mga more than 5 years ako doon. Assistant Parish Priest ni Bernie Castleman. You know him? Bernard Castleman, yeah. May his soul rest in peace. Yun ang best friend ko rin, si Bernie. And then ako naging Parish Priest na. And until 1986, earlier, before the EDSA Revolution, at yung mga January yun ako inilipat. Nagpunta ako sa Bulihan, Cavite. Dasmariñas. Dasmariñas, para tulungan si, at that time, Parish Priest, si Father, naging bishop, yung taga Cebu. The name, escape my mind. Yeah, all right. Tapos, from Bulihan, Cavite, ako in-assign sa retreat house ng SBD sa Baguio. Sa Baguio. Ako yung naging assistant ni Father Virgilio Bartolome. Nagbibigay kami ng retreats at saka at that time yung uso pa noon yung charismatic prayer meetings. So ako yung naging charismatic. Kaya pala may nakita ako sa Facebook mong parang Focolare. Yung Focolare doon ko nakilala din sa Baguio, yung Focolare movement. Ako yung isa sa mga tumulong para yung Focolare mabuo doon. Kasi si Father Tasner ay isa ko rin kaibigan. Si Father Tasner yung nagdala ng Focolare sa Pilipinas. So I also helped him organize the Focolare doon sa Baguio. And then from Baguio nagpunta ako ng Cagayan Valley sa Claveria, and then sa Abulog. Doon ako natagal sa Abulog. Doon ako naging assistant parish priest and parish priest. And then from Abulog, kinuha ako ni Father Bartolome. Sabi niya, dito ka na sa Baguio uli. And then while in Baguio, I was helping, mayroong isang bagong ascetic na mga madres sa Nagilian, kung tawagin, Mary Consolatrix, mga contemplative sisters sa Nagilian. So I was serving them as their chaplain hanggang sa I was staying there as the first SBD chaplain way back in 1988. And then in 1989, ako inassign again ni Father ng aming provincial back to dito sa Central. Nasal ako sa Divine Word College sa San Jose as campus minister. Saan? Sa Divine Word College saan? Sa San Jose. Sa Mindoro, uli. Mindoro. Doon ako binalik. And then yun ang aking last na assignment hanggang sa medyo naguluhan siguro ako sa dahil ko mga assignments pa. Marami ka. Palipat-lipat. I spent 1 month dyan sa Quezon City sa isang mga madre.
I spent 1 month na para nilay-nilay. Nilay, oo. And it was there in that Quezon City retreat house with Sister Hazel. Ano bang congregation ni Sister Hazel? Siya yung nag-guide sa akin that I decided to go out. Ganun talaga. I went out. That was 1990, sometime 1990, mga March or April. Pero itong maganda itong binanggit mo na 100 years anniversary ba ng Lubang? Ng Lubang, Oo. Tumawag sa akin si Father Jerome. Jerome. Sabi niya, Father, meron kami ibibigay sa iyo na award. Gawad St. Arnold Johnson. Bakit? Kasi 100 years na ang Lubang use of Lubang. So yan, ito po. Gawad St. Arnold Johnson for my services in Lubang Island. Good. Yeah. Yes. So yung aking Lubang experience talagang doon ako na napanday kung paano makipag-usap sa mga tao at kung paano bumuo ng mga Christian communities. Doon ako nag-experience na with a motorcycle. There were 15 barangays in Lubang Parish. Twice a month may misa sila. Bakit? Every evening I go around the 15 barangays. So the whole month may evening mass ako doon. At doon ko nabuo yung mga parang barangay communities. Ganun. Hanggang sa ngayon nga may ganun. May nabuo ko yung mga BEC, barangay level na BEC doon sa Lubang. Grabe talaga, no? So ito siguro yung nasabi ng mga tao na ganun ka na-touch doon sa ginawa ko noong 1980 to 85. 5 years. So yun. Bago tayo mag-shift sa Hill, sa post decision. Ang ganda ng language mo. I left the SBD mission, hindi pa nga priesthood. Yeah. Looking back ngayon, unahan na lang natin para hindi na sa last minute ka tatanungin. Looking back on those 10 years, no? 10 years of 10 years. 80 to 90. If you were to be asked, anong ilang hinugot mong leksyon tungkol sa serbisyo, tungkol sa sarili mo, insight mo, tungkol sa pagiging pare, ganon. Anong tingin mo? Ito, latest ko ng itong insight. Ang pare dapat unang-una bago maging spiritual, ay dapat human muna. Tao muna talaga. Yung bang ma-feel ko yung mga hinaing ng mga tao, yung sitwasyon nila. Yung ma-feel ko yung yung needs ng kausap kong tao. Sabi nga natin, ng mga araw pag mag-sermon ka, hindi epektibo yung sermon kapag gutom ang iyong sinisermonan. Yan, tumatak sa isip ko yan Kaya kahit noon pa doon sa Lubang, yun ang prinsipyo ko. Side by side with building chapels at saka sermons, mga teaching, mga catechism, dapat mayroong mga livelihood, mayroong mga pagtulong sa mga scholarship, mayroong mga pagtulong sa mga day-to-day na mga needs ng tao. So, ang talagang insight ko, ang pari dapat, bago maging pari, ay dapat tao muna. At sabi ko nga, dapat ang isang seminarista, ang training niya, bago yung training sa theology o sa philosophy o psychology, dapat yung training muna sa kanyang sarili, makilala niya kung sino siya. Bumubulong si Kerly. Ano sa ikaw na? Ano ibig sabihin ng pagiging tao? Ayun, maganda yun. Kilalin mo sarili mo, tao. Kasi hindi ka naman anghel, hindi ka rin hayop, di ba? Yung pagiging tao. So meron kang mga basic needs. So yung needs ko for unang-una, yung physical needs ko nandoon na. Needs ko for comfort, needs ko for consolation, needs ko for intimacy. In fact, ito yung aking isa sa mga naging reflection ako yung nasa Divine Word College while being a campus minister. Sabi ko, alam ko meron akong need Sabi ko meron akong need for companionship, meron akong need for intimacy, pero sinusuppress ko Sinusuppress ko. So sabi ko, parang hindi na yata ito healthy.
And I must admit in public right now, I had my own mistakes. Alam mo, Yeah, of course. yung mga amorous affairs. Amorous affairs. So I must admit na I had that. Even when I was still in Lubang, yung last week ko sa Lubang, saka maging sa Bulihan, at maging sa Baguio. May mga ganun, mga amorous ano. So sabi ko nga, kaysa po, I will be living like this. Oo, may tension. So, yun. Kaya sabi ko, I'd like to spend for 1 month retreat dyan sa Quezon City. I just forgot the pangalan ng kanilang instituto. Pero ma-recall ko yung pangalan, si Sister Hazel. Dyan sa tapat ng Ateneo yung kanilang... yung anong tawag niyan? Senakel? Senakel Sisters, tama. Senakel. Doon ako nag 1 month. At si Sister Hazel, ayaw ko kung nasaan sa ngayon. Sister Hazel, I forgot her family name. Yun, for 1 month talagang doon ako nag-stay. Of course, bayad ng SBD yun. But it's nice that they gave you that month to reflect at mag-isip at sabi mo nga, to come to terms, ano nga ba talaga ang kailangan mo at anong gusto mo and your choice, no? Yes. Bagay, no? Yes. Girl, ito. Wala naman tayong amorous affair. Siya, Bago. maraming pumipila dyan para mangumunyon, kunyari. Sabi ko nga, kaya for adults only itong usapan natin. Ang tawag namin kay Ed ay Father Clueless. Clueless. Napaka-clueless. Akala mo ba? Hindi ako ang topic, si Hill ang topic. Anyway, yes, maganda yung chapter na pinag-usapan na. At maganda yung ending mo, na ang pare magsimula na siya'y tao. At yung dilemma nga natin na ako rin kasi second year high school nag-seminaryo eh. Yeah. Kaya yung paghubog sa that early teenage, parang you don't go through the usual normal process. Kaya yung pag-sense mo magiging tao, your needs, your weaknesses, your strength. Ang gandang advice. Sa bagay, di ba, sa Biblia naman yan, na Christ became one of us in everything. In everything. Yes. So, yun yata na-miss ng mga formators. But I think they are already doing it. Hopefully. Yeah. O ngayon, shift tayo. Second part natin. Ito naman, post-priesthood. Ayan. Yung balance, gusto ko, sabi rin ni Garly, maganda yung mag-reflect ka rin sa balancing yung patuloy na sense of mission, yung pamilya, ganyan. Para ma-share ng mga tao ang inyong insight. No? Yes. So, yun nga, sabi mo, I used the word left the SBD, the mission. But I did not leave the church. Yeah. Much more, I did not leave yung aking vocation na maglingkod sa Diyos at sa tao. So yan, yung pagka-SBD ko, nawala na. But alam mo, Edwin, I left the SBD. So the help of my classmate, Father Jerry Orbos, binigyan ako nila ng pabaon. Talaga? Salamat sa SBD. Pabaon. So nagamit ko. Sa hirap. Paano hanap buhay mo? Wala akong hanap buhay. So habang ako naghahanap ng aking trabaho, meron akong nagagastos. At inipon ko yun. Then, yun. 1990 to 93, ito yung trabaho ko sa labas, after priesthood, napapansin ko, puro din mga married. Puro married. Yun nga, sabi ko kay Girlie, o tinan mo. Mga married priest at mga ex-BDs. So, tinan mo yan, 1993, si Father John Dowling naging kaibigan. Merinol yan di ba? Merinol, Meron siyang PhilTAW, yung kanyang PhilTAW na consultancy. Okay. Philippine Transaction something organization. Tapos yung wife niya si Esper, nagtayo ng Philippine Federation for Natural Family Planning. So yun ako yung kanyang research assistant for 3 years. And then another ang pangalan niya si William Keys. Si Bill Keys, okay. Bill Keys, siya yung nagtayo din ng Freedom to Build. Magkaibigan si Bill at saka si John. So John recommended me kasi medyo mataas yung doon kay Bill. Ako yung kanyang parang public relations officer sa Freedom to Build for again another
3 years or 2.5 years. And then, si Sam Ferrer, ay hindi ko talaga yan binitawan kahit ako yung nasa labas na. So sabi niya, sa Green Forum, kailangan namin ng mga ng trabahante na parang coordinator. So kinuha niya ako 1995 hanggang 2000. Years, puro NGO, ha? Puro NGO. Kaya nahubog ko doon sa paggawa ng mga proposals, paggawa ng mga reports. Diyan sa Green Forum, yan ang aking trabaho gumagawa ng mga terminal reports. Tapos, yung isang pari sa St. Louis, naging kaibigan ko, si Lodi Wustin. Oo. Si CICM. Author siya. Sabi niya, we need more teachers in religion. Baka interesado ka. But you should submit a very good resume. So, pag akit ko sa Baguio, sabi sa akin ng isang pari doon, kailangan mayroon kang backup diyan. Pag wala, hindi ka matanggap niyan. Alam mo yung backup ko? Sino? Si Father Pizarro, SBD. Oh, si Pizarro, okay. Si Father Pizarro, kaibigan ng presidente ng St. Louis. Okay. Sabi niya, kaibigan ko yan. Gumawa siya ng small note papel, dinala ko pagpunta doon. nung nakita yung of course, in-interview ako. Nung nakita yung letter ni Father Pizarro, all right, you come back tomorrow. So, ganun ka, naging realidad yan sa paghanap ng trabaho, naghahanap ng endorsement ng kilala. So, I started in May of 2001 as teacher ng theology. At the same time, ako yung ginawa niyang parang public relations officer at saka editor ng tatlong publications ng St. Louis from 2001 to 2005. Ako yung editor. But all those years, I was teaching theology. Kasi sa St. Louis, obligado lahat ng mga mandatory subject. Lahat sila mandatory siya. So yan ang aking naging buhay, NGOs all the way, and then university teaching in theology. Doon lumaki yung mga anak ko sa Baguio. Kaya ito, from 7 sacraments to 7 children. 7 children, Yan. Yung nasa likod ko, yan ang pang-4. Yung nasa side ko, to my left, yan ang pang-5. And then yung pang-6. Sorry. Pangatlo yung nasa likod ko, pang-4 yung babae na sa left side ko. Pang-5 yung kasunod niyang babae. Bunso itong nasa Sunod. Ito yung eldest ko, si Agnes. Yung nasa right mo. Grabe yan. Gusto kong interrupt kita nung sinabi ko yung girl. Uy! Ay paborito namin ang Ben and Ben. Ang basista, Siyang basista ng Ben and Ben hanggang sa ngayon. Grabe, Si Agnes. At siya yung tumutulong sa amin, sa akin din. Financially. Mas siya, kumikita na siya. Sikat na talaga ang Ben and Ben. May sarilisang kundo sa Makati, may kotse na sila. Galing. Sa awa ng Diyos naman, medyo sila ay tanggap ng tao. Very good. Andito sa likod ni Agnes, yung pangalawa ko, si Emil, tsaka yung pang-6, si Malaya. So, ano yan? 6 na... 7. Ilan ang babae, ilan ang lalaki? 3 babae, 3 Marias, at saka 4 na lalaki, 4 Cantos. Yeah. So, right now, I'm living here in Novaliches with Emil Jan, yung aking second child, eldest ko. Kasi siya yung art director ng isang 3D company dito sa Quezon City. Surprising Ikaw may artistically bent? May nakuha ba sa'yo o sarili nilang buhay yan? Sarili buhay. Ako, sa seminaryo, I was playing guitar. I was playing the bass. And I was also part of the choir and saka maroon kaming singing group. Okay. Nasa music ako. Yeah. So, yan. Paano ba yan? Yan ang pamilya ko. Yung pamilya ko. Wala yung nanay nila din kasi yung nanay nila decided to terminate our civil marriage actually. So nasa Baguio siya? Nasa Baguio siya.
Ngayon sa Baguio Kaya, siya, kaya pala, naghahanap ako ng picture niya. Wala ko kasi ako makita. wala kami. Share ng love story. Nako, may isa tayong listener from all the way from Hingoog, Misamis Oriental. Sabi nila, i-share mo raw yung love story mo. Hindi na- Actually, yung love story ko with Cynthia Abalos, yung mama ng pitong Oo. ito, was, ano bang tawag niyan, Ed? Yung parang roller coaster? Roller coaster ba yun? Oo, ang relasyon niyo. Oo. Oo. Nung ako nagtrabaho with the Philippine Federation for Natural Family Planning, si Esper, kaibigan na ng ano yan, ng Pro-Life Philippines. Pro-life. Sino ba yung Oo. mali doon sa Pro-Life? The name escaped my mind also. Si Cynthia was working for Pro-Life. Ako naman dito sa PFNFP. At one time, sometime in mga 1992 yata yon, nagkaroon ng joint project ang PFNFP at saka yung Pro-Life Philippines. For the youth, parang ano yata yun, parang formation of youth para iwasan yung mga teenage pregnancy. Mm-mm. Yan, so Doon na-develop. doon nag-develop. At alam mo, within 3 months, we decided to live together. Talaga? Wow. Yeah, so yun. And then after 1 year before the birth of our first child, si Agnes, in fact 2 weeks before the birth of Agnes, nagpakasal kami sa civil. Sa San Juan. Ang pangalan ni Agnes pala, ano? Agnes. Yung wife ko, si Cynthia. ex-wife si Cynthia, yung mama nila. So yan, ang aking life story, Miss Gingoog o Mr. Gingoog. Na-chismis ka na hanggang Mindanao ngayon. Pero yung nagtanong si Plong, ano yun administrator ng isang technical vocational college sa Hingoog. Ako ang chairperson ng board doon. Kaya kaibigan naman mga ngayon. Okay, mayang hapon diya sa Gingoog. Mayang hapon. Pero sinabi ko nga, hindi ko na nabanggit. Kasi 2012, ikaw ay nag-60th year mandatory age. 2022 na ngayon tayo. 10 taon pa. Another 10 years. Anong ginawa mo? May nabanggit kang sa Novaliches ba? Or else? Oo. Noong 2013, yung isa kong kaibigan na paring SBD ay nagpa-incarnate dito sa Novaliches. Tapos merong need ang diocese ng Novaliches para bumuo ng basic ecclesial communities. Itong si Father Romy Gallo na dating XBD na ngayon ay partner ng Novaliches, ako ang kanang rekomenda. Kaya 2013 hanggang 2016 dito ako sa Novaliches, I formed basic ecclesial communities. Organizing pa rin talaga. Organizing, So talaga yun ang naging buhay ko. And then hanggang sa ngayon, actually I'm here. May time na I visit them sa Aguadiente yung barangay. Sa Novaliches Bayan. I visit them. At nabuo ko na doon yung ilan ba? 1, 2, 3, 4. 4 na PECs. Mayroong South, mayroong North, mayroong East, mayroong West. Yan ang ginawa ko. North, East, West, and South. Yeah, so yun. And then while in Baguio, bumuo ako ng interfaith group sa Baguio. Oo, nabanggit mo minsan. Oo. Yung mga Muslims doon, kaibigan ko eh. So yung mga Muslims, binuo ko sila na parang interfaith with Christian. Meron kaming Christian-Muslim dialogue. Tapos gustong sumama yung mga Buddhist, yung mga Hindus, yung mga Baha'is, yung mga Mormons. So, I welcome them. So bumuo kami. Hanggang sa ngayon, meron pa kaming Baguio Interfaith Group, BIG. Hanggang sa ngayon, buhay pa. Oo. And then yan, yung papa mo nga, nabuo ko yung papa mo. So yun yung aking inaalagaan sa Baguio. Yung BIG at saka yung Baguio Interfaith. Yung papa mo. So talagang organizing ang aking naging buhay. Mukhang talagang buhay mo yan, nag-organize, formation. Yeah. Pero mukhang marami kang naging assignment na public relations, communications, mukhang... Yeah, parang doon ako nilagay. Sa area mo yun, area ko. Kaya dito sa PFNDP, ako yung PRO ni Esper. At maging sa federation, ako din ang PRO ni Father Bill.
si Bill Keys. So, Siguro, well, ang linaw na kasi ng continuity ng formation mo, a sense of mission mo and service as a priest, and then afterwards outside the formal priesthood, NGO work, teaching, at saka iba pa, organizing. Ang linaw yon. Pero siyempre, priesthood did not also prepare us for not only raising families but supporting them. yes, Ang bigat palagay ko ng lessons at struggles mo yan over the years. very much. Baka isa-isa pwede mong ma-share na konti ang karanasan. How do your children look at you? They ask you ba about dati kang pare? Bakit ka lumabas? Or ano ba, anything you want to share lang? Yeah, do you know about na ako ay dating pare, lalo na itong mga younger ones. Ito lang na 2017 or 2018 or yung mga nung I came down here sa Novaliches para nga bumuo ng mga basic official communities. Doon na nalaman. Talaga? Na ako ay Pero itong si Agnes at si Emil Jan, yung aking dalawang eldest, alam na nila from the start. Kasi nung sila ay maliliit pa, wala pa tong ilan, 1, 2, 3, I think 3 pa lang sila, 3 or 4, hanggang kay Leah. We used to pray the rosary every night. Wow. Oo. Every night. And then sabi na, Dad, bakit? Sabi ko, ito yung aking nakasanayan. Na bago matulog sa gabi, pagkatapos ng araw, pasasalamat to God through Mama Mary. So yun, nag-rosaryo kami. Nahinto lang yun noong 2018 ba o 27? Ano pala, earlier pa, mga 2013, nahinto lang yun. Nahinto lang yun. Hanggang sa ngayon. So, alam nila na ako ay dating pare, only lately. And earlier, doon sa mga earlier na children ko, noong yung aking ma-practice, nagsisimba kami kung linggo noon. Pero ngayon na dumami na sila, kanya-kanya ng iba-iba na yung perspective nila eh. Kaya hindi ko na ini-impose yung aking spirituality. Ang mahalaga lang, sabi ko sa kanila, mayroon tayong kinikilala na higher power than us. Tawag namin universal force. So, yan. Pagka ako nag-meditation o kaya nag-rosary, hanggang ngayon dito sa Zoom with the XPD, ginagalang naman nila ako. Ginagalang nila ako. I tell them na ako yung nag-rosary. Yung point na yung paano ko sa binuhay, Ed, talagang sumadsad kami ng sumadsad. Struggle talaga yan. Struggle talaga. Pero nung ako nasa SLU, kasi maganda naman ang aking noon, ang aking sweldo. Yun nung ako yung after na ako nag-retire doon, nahirapan talaga. Mabuti na lang, may mga kaibigan ako, may mga kamag-anak ako na, alam namin na nahirapan ka na ngayon. At saka yung aking separation fee, galing sa St. Louis. Okay. Yun ang ginamit ko. And then, of course, yung aking pension. Kaya yan. And then ngayon, simula noong kalabas si Agnes, simula ng kumita. 2018 o 2017, siya na ang bubuhay sa pamilya. Talaga? Wow. Tapos, si Agnes, yung nasa banda. Tapos itong second ko, si Emil Jan, nung siya ay naging art director, malaki din ang kanyang kinikita. Tumutulong na siya. Yan. And then yung pangatlo, nag-trabaho na rin, so tumutulong na sila. Yan. So yung tatlo ngayon na may trabaho, ang tumutulong para suportahan yung pamilya. Yung sa Baguio, yung bahay doon, itong si Agnes ang nagbabayad sa renta. Dito sa Novaliches, si Emil Jan. Sabi Pero sabi mo nga puro they are earning pero ang sa hilig nila art music, art and music, 3D art, galing art and music. At so awa ng Diyos, wala silang pinasok na bisyo. Maliban sa kain. Wala silang bisyo mga anak ko, wala lang pinasok na bisyo. Salamat ako. Walang sigarilyo, walang mga social drinking lang. Yeah. So, pero consciously o parang by by example o hindi mo... Siguro kanya na ako hindi ako naninigarilyo, hindi ako uminom. So, hindi follow na rin. Okay
So yun, so your question, kung paano ko survive, talagang sumadsad kami. So we have to learn to live with the basic. Yan. Hanggang sa ngayon, wala pa akong sariling bahay, nangungupahan pa rin. Although itong aking eldest, mayroon ng sariling plano na bumili ng bahay. Kondo. At itong si Emel dyan, ganun din. Nagsasabi na. So, yan. Sila yung tumutubos. Ito yung salvation ko. Talaga, no? Ito yung salvation ko ngayon. At ano din, isa pang blessing sa akin yan, wala sa kanila nag-iisip na mag-asawa o magpapagawa. Agad? Wala pa hanggang sa ngayon. Kahit si Agnes, kahit si Emil Jan, kahit si Francis. Pero may karelasyon sila. May love naman. May karelasyon si Agnes ngayon. Ayaw lang mag-asawa. Ayaw nila mag-asawa. At talagang sabi nila, hanggat hindi makagraduate ng college o makapagtrabaho itong bunso. Yung responsibilidad sa mga kapatid. Wow. Talagang siblings ang kanilang iniisip. Very yan Yan ang isa pang blessing. Blessing, traditional Filipino family value. Malaking bagay yun by the way, tomorrow is Father's Day. Happy Father's Day Oo nga, Happy Father's Day sa akin. At si Agnes ay nagplano na bukas i-treat niya ako. Wow, galing. Baka mamaya igawa pa ka pa na niyang kanta. Pero sabihin mo sa kanila, fan kami. Sabihin ko. Minsan kasi, bago nangyari ang lalo na silang sumikat during the Lenny campaign. Pero before that, na-meet ko hindi ko na nga alam sa dalawa kasi magkamukha yung magkapatid na kambal. Si Miguel at si Paulo. Sino ang unang pangalan ng isa? Miguel. Benjamin Miguel. Ayun, si Benjamin. Benjamin Miguel at Benjamin Paulo. Si Mike yata ang na-meet ko. Kasi nagkita kami sa, bumisita rito sa Maynila yung mga IP leaders galing sa Bukidnon. Yung mga Ben and Ben pala, sinabi nung NGO tumutulong doon, si Esther Canoy, na ang Ben and Ben nag-exposure sa mga IPs. Kaya sila. Talagang, so nang na-meet ko siya, tapos kumanta siya, naniwala. So yun lang. Pagkatapos doon, hindi ko kilala Ben and Ben, ibang henerasyon tayo . Siyempre, sinundan ko na ang music nila. Tapos, grabe, nung laging pinali sila ng mga rally ni Lenny, sobra talaga. Ang lakas ng dating. Tapos sinabi ko nga kay Girlie, uy, yung panganay ni Bill ay basista. Oo nga, mayroong babaerong magandang masiglang nagbe-bass. So yun ang feedback namin. Sabi mo sa kanya, thank you very much. We thank you for your music, but we also thank you for your sense of responsibility and caring for the family, including your dad. Salamat. Yes. Laking bagay, Yeah. Uy, na tayo? 3:52 na. Yeah. Anyway, normally sa ending, nagsisimula na naman tayo. Pero hindi ito necessarily sa topic lang. But we always say dito sa Senior City, ano mang ating accomplishment, ano mang ating professions at skills, ang isang common sa lahat ng seniors ay matagal na tayo sa buhay na ito. And kung may capacity naman tayo mag-reflect, may nahahango tayong sa karanasan at buhay plus readings and reflections. And normally we ask them, hindi naman ito prescriptive or we're asking you to be guru or fount of wisdom, but given time to reflect a bit, winarningan ko po si Hill na we will ask you towards the end, anong gusto mo lang ipaabot sa ating listeners, no? Sa buhay mo, does not have to necessarily from being a priest or being a married priest or whatever. Na kasi 70 ka na rin, dekada 70 ka na rin tulad ko. Okay. Bang gusto mong ipaabot, lalo na may gift ka of communication and distilling. Okay. Ed, kung kung sa basketball, last 2 minutes na yun. Last 2 minutes, di ba? O kaya kung ating ilagay sa 100 years ang ating ang ating aim sa buhay nito. Tayo na sa ating last quarter na eh. Last quarter na. So, ang naisip ko I should live the rest of my life the best way that I can. Mm-hmm. And the best way to live my life is to live with those who are close to me.
yung mga anak ko at yung mama nila. So I always do it as a matter of obligation to greet them every morning. Good morning via Messenger. Thanks to Messenger. At saka to greet them good night bago matulog sa gabi. Ang sabi ko sa kanila, I just want you to know na buhay ako. Kaya and that I just want you to know that I'm going to rest na sa gabi. Yan. So yun ang aking way of expressing the way to live is live your life with your closest. And then pangalawa, palagay ko we have to live with a legacy. Si Father Roske, nag-usap kami minsan after our election. Ito ang aming napag-usapan. Sabi ko, Pads, baka itong ating election is our way of living a legacy. Dito sa ating mga katribo na mga married priest at with the married priest sa ating mga komunidad at sa ating mga pamilya. So, living a legacy. So, ano yung legacy na yun? So, depende sa kakayahan natin. So, halimbawa ngayon, ako, ang legacy ko sa komunidad is yung BEC nga sana. BEC. And then, of course, yung mga organizations like yung Baguio Interfaith Group at itong Papa Mo. And I am intending to organize Pampanga Married Priest, Bulacan Married Priest. And hopefully, kung meron akong resources, punta ko sa Visayas with Father Elmer, with yung mga pari doon sa Visayas. In other words, yung pag-ububuo ng mga associations ng Married Priest ang gawin kong legacy. And maybe ganun din sa inyo, kung saan kayo magaling, kung saan kayo binigyan ng talento ng Diyos, gamitin natin para mag-iwan tayo ng legacy sa mundong ito. So kung tayo man ay pumanaw, may masabing itong taong ito may ginawa para sa amin. So yun. At yung sa naman, sa ating mga sarili na mga nasa last 2 minutes, last quarter, ito Ed, I am intending to come up with a book. Ang title I was about to ask you that. Dapat magsulat ka. Yeah, I have ako now. Ang book na i-come up ko, unang book na i-come up ko is Exit Plan. Exit Plan. At ang aking target, mga kapwa seniors natin. Actually, nakwento ko na ito kay Pads Roske. Kasi anong buwan ba yun? Mga March ba yun? Sabi niya, I am touching base with yung bagong binuo na binuong commission na kung saan lahat ng mga National Commission on Senior Citizens. Yan. At yung doon si Atty. Quijano ba yun? Oo, siya ang guest natin last time. Oo. Yun, naging kaibigan yun ni Pads Roske. Kasi sabi niya, kausap ko na si Atty. Quijano. Baka yun ang ating gawing project sa PF dito sa Federation. Maganda yun Kasi daw yung mayroon yatang search for the elderly friendly municipality. Ganon. Meron ganun na. Maganda yun. Ganon. So yun ang gusto ko rin i-introduce dito sa Federation namin at maging sa mga association. Tutukan namin yung mga elderly sa tulad natin. And yun, yung book ko na yun, doon ko yun ang magiging magiging audience o readership or market, whatever. Exit plan. Yeah, what to do. Tama ka. Last quarter. Baka Ed, makatulong ka rin sa amin yung mga ideas mo. Sige. By the way, Girlie, ikaw nga nakakalimutan ko lagi ang title. Ang binabasa namin ngayon Girlie, binili ko pero masyang nagbabasa ngayon. Anong title? Successful Aging. Successful Wow, Aging. hanapin ko yan. Pakita natin. Ito. Sige. By Daniel Levitin. May mga studies on lahat ng research on neuroscience. At basically, ang linya niya nga is, okay, may mga, decline physically, etc. But we should look at senior or aging as another stage of life, no? Yes. Parang in a way, at particularly related sa iyong hinihingi natin mga closing remarks, hindi lang legacy, kundi sabi lang, at least we seniors, we develop a sense of perspective sa maraming bagay. Yes. Kasi pag bata tayo, babadali, matapos agad. We will coin it the wisdom quotient.
Yan. Ang galing, ang galing. Bago yan ah. Dapat- W. Kung merong IQ, may EQ, EQ, oo. EQ curiosity. Ano, galing sa kanila? Hindi, sa akin. Ba, naka-invent. Oh, original ha? Original ha? Wisdom Wisdom. quotient. WQ. Kasi marami na siyang case studies na people who reach their 80s still sparkle and their brains do not deteriorate. Kasi Sabi- science-based yung kanyang successful aging. Galing. Ang sabi ko nga, Ed, girly. Oo. Ang sabi ko nga, Ed, girly, ang sabi ko nga, age is only a number. Totoo. Yes, All yes. right. And my being a senior actually makes me more wise. Totoo. Totoo. Kaya sabi ko, yung SC na yan, S and C, actually, seasoned citizen. Seasoned. Season na kami. So, hindi na kami basta-basta. Galing. Kumbaga, S. di ba may mga car na mga antique na mga car? Antik na. Oo. Mamamahali na kami. Oh. Rare na kami. So, yun. Kaya lang, Hindi endangered. Hindi. hindi endangered. Masyado namang masyadong negative yun. So, season na tayo. Dapat tayo yung magbibigay ng guidance. Ganun, ganun. Oo. Guidance. Kasi nga, iba na yung galing sa karanasan eh. Yes. Na you're able to reflect on. Hindi naman lahat Hmm. have the same level of gift and capacity. But I think isa yun sa nabigay sa atin ng training sa Bristol Seminary, and in your case particularly teaching, ganyan, yung capacity rin to draw lessons from experience and observation. Malaking Yes, bagay. Yun nga, yung mga seniors dapat ma-develop dyan na kanilang makilala ang kanilang sarili, kung ano ang kanilang mga lessons of life, na kanilang i-clarify sa sarili nila, and then i-share sa kanilang mga komunidad. So, yun ang gagawin kong parang project with the Galing. Exit plan, ha? Exit plan. May target ka na ba? Kasi isang discipline yan para magawa mo, you will declare, so there will be public accountability kasi nangako ka na gagawin mo. This is my first time to declare it dito sa programa ninyo. So I will mark it. First time kong na-declare dito yung aking book na exit plan. Galing. With Sige, the seniors. mabuti kasi nakausap ko nga rin si Franklin. Kilala ko rin yun eh. Yeah. Minsan kausapin natin siya how we can... Sige. Yeah. Oh, by the way, ito mo, nabanggit mo si Franklin, yung isa kong kaibigan na naging, parang naging accompaniment ko sa isang spirituality. Ito yung isang silent millionaire. Sa La Union. Talaga? Oo, pero nagkaroon siya ng spiritual experience. Na doon sa experience for the last 40 plus years na ngayon, sabi niya, narinig niya ang God the Father, sabi, Litos, ibahagi mo ang 10 Commandments sa lahat ng tao. Okay. Do you see the 10 Commandments tablets elsewhere? Diyan sa Kamuning, may mga gawa ni Kuya Litos yan. Ganyan yan. Okay. Throughout the Philippines, gawa niya yan. Nung ako'y dito sa Novaliches, I put up ilan ba? 4 o 5 10 Commandments tablets dito. Anyway, si Kuya Litos, pinuntahan na ni Atty. Franklin. Okay. Good. At ginawa na siyang National Spiritual Director Galing. ng mga seniors. So yan, meron na tayong connect. Connect na tayo. And Kuya Litos asked me to help him doon sa work na yan. Sige. Galing. Okay. Okay. Wow. What an interesting parang hindi ending pause lang ito kasi magpapatuloy in the future. We might have we'll definitely second round lalo na pag you're about to make your thoughts public in your next plan. Dito sa grupo mo, Ed. Sa seniors. Wow, okay, salamat. Past 4. As usual naman, pag nakakausap ko, humihingi kami ng palugit na konti because hindi mo ma-prepare sa mabilis at saka sayang yung mga last reflections. Yes. So maraming salamat sa ating special guest ngayong hapong ito sa Senior City na si Hil Reoma.
At siyempre, salamat muli sa ating co-sponsors, Inet Philippines, senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso. Maraming salamat sa ito. Hill, definitely Yes. not senior. Early 20s pa yung ating tech support, si Cass. Salamat, Cass. Salamat. Oo. Yeah. At hanggang sa muli, pero very special thanks kasi bilib naman ako sa sabi ko nga kay Gerly, baka kung ano-ano mga tatanong nyo kay Hill, hindi pala si Gerly magtatanong. All the way from Mindanao pa, nagtatanong pati love life. Love life. Kasi nga sabi ko, pag sinabing married priest, isipin na ganyan, we want the love story. Love story. But I think more than the love story is the bigger story of yung, how you cared for yourself, your family, and continue to care not only for the country as a whole, but even yung sabi mo nga, katropa natin. Mga taong tinawag in many ways to serve, either as ordained priests or married clergy or lay people. And I think, sabi nga natin, hindi pa naman, sino ba nagsabi sa akin? Si Joey Salceda minsan, Ed, may asim pa kayo. Dapat mag-share naman kayo. Yes. Ito naman. Yeah. So, again, maraming salamat sa nakapikinig. And ito po, ulitin ko, tinanong rin ni Hill ito, this has been recorded. This will be reposted sa mga FB pages that simultaneously livecast. So, maraming iba, Hill, nakikinig nito kasi may iba galing sa ibang bansa, ibang time. So pinapanood nila at pinapakinggan afterwards. And since we can transfer to your web page or your FB page itong recording nito, others can share and hopefully makakatulong sa mission na ito na mabigyan natin ng isang community ang mga married Catholic priests, where we can exchange our experiences and share the lessons for each other, kasi it's also a form of community that we all need, especially as we approach the last quarter and second last 2 minutes of our life. Yes. Sige, salamat Hill. Salamat and congratulations sa inyo ni Gerly for having this third year. This is your third year na ito ng senior. Congratulations. I mean, you have many more years with this. Oh yes, sige. Salamat. Salamat. Enjoy your weekend po. And to the fathers out there, happy Father's Day. Bye-bye. We're okay na.